Sa ibang balita, marami na sa mga evacuee sa Iligan City ang nagkakasakit, kabilang ilang sanggol na hindi ma-breastfeed ng kanilang mga ina na wala nang makain. Narito ang unang balita ni Salima Refran. Sa Iligan City, ingat na ingat si Juanisa sa kanyang anak na si Hussein na isinilang niya sa gitna ng pag-atake ng Maute sa Marawi. Nung mga anak ako, nagbabarilan sila. Tapos, nang anak ako alaw na, nakalabas na si baby. Pagka alas 6, umalis na kami dun kasi nagbabarilan na sila, yung mga bomba, pumuputok na. Dahil madalian ang panganganak sa bahay, na-impeksyon si Hussein. Kung hindi siya napunta dito, kung andun lang sila sa bahay, malamang na in a few days, malamang na talagang may possibility na mamatay yung bata kasi septic yung bata eh. Tuloy-tuloy ang pagtingin ng mga doktor ng Department of Health at sa mga evacuee. Nagbibigay din sila ng gamot sa mga may sakit. Sa Buruon, gusto man daw mag-breastfeed ni Raizana, tila nahihirapan ang dumede sa kanya ang 2 buwang gulang na anak na si Raihima. Wala siyang makuha sa amin sa sitwasyon na ito kasi wala kaming maiinom na sabaw, ganun. Si Aida, pinapadede ang 7 buwang si Jakira, pero pinagagatas na ang 1 taong si Jarina. Hindi na pwede po ma'am ipa-dede yung isa sa akin. Ay, hindi na po kaya. So, malaki na po. So ito? Sa akin po pa dumidede. Pero sa kultura ng mga Muslim, hindi rin sila basta-basta pwedeng tumanggap ng gatas ng ibang ina. Kasi bawal, baka yung nag-donate, kumakain ng haram, makakakain rin yung bata na Muslim. Bawal kasi na pinapakain siya ng haram. Sa ilalim ng Milk Code o EO 51, pinagbabawal ang pagbibigay ng formula milk at iba pang mga uri nito sa evacuation centers. Children are very vulnerable in the evacuation centers. As you can see, there's no clean water and it is dirty. If we give them formula milk, they will be compromised. Mas mainam raw na bigyan ng mga nanay ng masusustansyang pagkain. Magtatayo naman ng mother-baby spaces at kitchens sa mga evacuation centers para masuportahan ng breastfeeding sa mga bata. Namahagi rin ng tulong ang Philippine Red Cross sa mga evacuee. Para sa unang balita, Salima Refran reporting.